Kasunod ng ilang insidente ng karahasan sa mga paaralan, tinututukan ng Department of Justice at National Bureau of Investigation ang posible umanong grooming sa mga kabataang naglalaro ng online games. Pinakakasuhan naman ng DOJ ang may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. May unang balita, si Tina Panganiban Perez. Ilang buwan kasunod ang madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte, iniulat ng Department of Justice na inirekomenda ng Tacloban Prosecutor's Office na kasuhan ang may-ari ng ginamit na baril. The owner of the gun in the Tacloban shooting, our local prosecutor's office in Tacloban already issued the resolution indicting the owner of the gun for criminal negligence. Nagkaroon din ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University at mga pananaksak sa mga paaralan sa ibang bahagi ng bansa. Isa sa mga tinututukan ng DOJ at ng National Bureau of Investigation ang posibleng grooming na nangyayari sa mga kabataang naglalaro ng online games. Meron po kasi tayong nakikita na pattern. Yung mga naglalaro po, yung mga anak natin or yung nagpa-participate sa games, merong invitation sa kanila to join a separate chat room na kung saan ang nakikita po natin pattern, may mga groomers po na tinatawag doon where they are enhanced, yung level of violence, yung level of getting more points, the exact extent, the exact motivation for these groomers. Kaya ang appeal nga ho namin sa publiko is, let's watch our kids, let's watch people we love regarding yung sa engagement nila in all these games. May mga natukoy ng grupo at individual ang mga otoridad pero tumanggi silang magbigay ng detalye. Sabi pa ng NBI, may mga na-monitor umano silang plano ng mga naturang grupo. Meron po kaming personalities na na-identify at we already know kung saan. But we have to be certain before we do our reactions. Naka-surveillance po kami dito sa grupo na to as early as doon sa event ng Tacloban. So we treated it as not an isolated case but it is designed na ganyan talaga na gagawin nila. And we monitor that meron pang mga nakaschedule sila na mga previous attacks in the coming months. In fact, there is a group chat na meron sila that we used to monitor pero nag-disband sila. Nakatakdang makipagpulong ang mga kinatawan ng ilang ahensya ng pamahalaan sa mga opisyal ng Meta na nagmamay-ari ng social media platforms gaya ng Facebook. Humarap ang DOJ sa House Committee on Appropriations para depensahan ang kanilang panukalang budget para sa 2027 na 46.435 billion pesos, bahagyang mas mataas sa 45.525 billion ngayong 2026. Pero nababahala ang isang kongresista sa malaking cut para sa Special Enforcement and Protection Subprogram kung saan kasama ang programa kontra anti-online sexual abuse or exploitation of children at kontra child sexual abuse or exploitations materials. Ngayong 2026, 112 million ang nakalaan dito. Pero para sa 2027, 46 million lang ang ipinanukala. I am extremely alarmed at the scenario we're looking at. Parang sinasabi natin, okay lang na hindi ma-rescue ang mga biktima. Mapapabagal po yung rescue operations. Important po yung rescue operations because this leads to victim identification. If we identify victims, then we know how to get to them, where they are, who they are. We can rescue them. We can take a child out of an abusive situation the soonest possible time. So we are really advocating po to, at the very least, restore the budget levels of NCC and IACAT to the 2026 levels. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News.